sa Exodus, sa chapter 14. Akon basahon ang halin sa 13, pakadto ini mga kauturan sa versikulo, praise God, sa versikulo 18. Okay? In English niya, pero sige lang, ako lang ni karong binisayon. Nagasiling diri sa 13. And Moses said unto the people, fear not, stand still, and see the salvation of the Lord, which He will shew to you today. For the Egyptians from ye have seen today, ye shall see them again, no more forever. Wow. Verse number 14. The Lord shall fight for you. Everybody say amen. It's the Lord that will fight for us. That is why nothing to worry about. Ano man ang problema mo, hindi ka na magproblema. Kay ang Diyos among nagapakig-away batok sa ibong problema. Amen. The Lord shall fight for you, and ye shall hold your peace. And the Lord said unto Moses, wherefore criest thou unto me? Speak unto the children of Israel, that they should go forward. But lift up thy rod. Take note again. Lift up thy rod, that is the instruction. And stretch out thine hand over the sea, and divide it. And the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. And I, behold, I will harden the hearts of the Egyptians, and they shall follow them. And I will get me honor upon Pharaoh, and upon all his host, upon these chariots, or upon his chariots, and upon his horsemen. And the Egyptians shall know that I am the Lord, when I have gotten me honor upon Pharaoh, upon his chariots, and upon his horsemen. Let us just bow down our heads in just a moment to ask God's blessing to be upon the reading of His Word today. God, You are the source of all the wisdom. We are the source of our strength. You are the source and the giver of life. You are also our comforter, and You are our refuge. Everything and every description being mentioned in the Bible is You, O Lord God. So today, as we bow down our heads in just a moment to ask for Your favor, O Lord, please use me once again to speak Your word to Your people. And let the power of the Holy Ghost, Lord God, will be the one to convict every heart right now, that there will not be, O God, listeners to Your word, but there should be a moving of Your Spirit, that they will become recipient to receive Your words into the hearts. This is my humble prayer with thanksgiving, and I give my trust, Lord, and I keep on believing that You will bless us this morning. In Jesus' name. Everybody say, I love You, Lord. You can have your seat. Praise the Lord. Amen. Magalingkod kita, mga kauturan. Sa umagang ito, ako ay mag-preach ng isang mensahe na pinamagatang looking beyond impossibilities. Sa ating mga buhay ay natural based on scientific study that we have only 4 directions: east, west, north, south. Ito ang 4 corners at 4 directions na magbigay ng idea kung ano talagang sanlibutan. Ibig sabihin, sa sanlibutan ito, mayroon lang tinatawag na 4 na direksyon na parang matanaw ng tao. Ano bang matanaw? Makita ng tao. Alright. Yan ang sa ating tinatawag nga natural senses. Di ba? Yan ang tinatawag nga natural directions. Man's perspective and direction. At sa science din, especially sa medical science, sinabi din ng mga doktor
na sa tao ay mayroon tayong tinatawag na 5 senses. Di ba? O sa ating mga teachers dito, mga professional na mga teachers natin, alam nila ito. Na ang tao ay mayroong tinatawag sa natural 5 senses. Number 1, the sense of seeing. Kung walang sense of seeing, magandang kalibutan o hindi? O kung wala kay mata? Kung wala kay mata ba, di ka kita. Maayo ba lang ang kalibutan? Matahom? Hindi giday. Bisan ano mo pa nga, hambal ang bulag nga, sus kagwapa sa mga tao nakita ko. Sus kagwapo sa mga beaches nga ako natanawan. Mo sila ng bulag, sabaw mo diha, ngit-ngit man lagi ni kayo. Nga, tungod ka hindi ma-appreciate niya because he's blind. And we need to thank God na tayo ngayon ay hindi mga buta. Hindi mga blind. Lahat ay makikita natin. Ang ating mga paligid. Di ba? Sometimes, kung hindi natin alam kung paano gamitin ang ating mga mata, ang palagi talang makikita ang mga negative. Tama ba ko? Hindi. Ang mga negatives lang. So, ang mahitabo, magsige na lang ingon na tao, sus, pertiging pigaduha, pastor. Oy, sus, pastor, wag yun. Wag yun tanan, pirmi lang pigado. Pirmi lang sakit, pirmi lang problema. Ang pangutana, wala naging kayo makitang maayo. Ang usa ka nindot, mga igsoon, ang isa ka pinakamanami nga butang sa isa ka Kristohanon o kung hindi man Kristohanon, nga bisan anuman ang nakita niyang magbuntang sa iya kabuhi, makakita sa luyo sinang mga butang kag makita iya ang mga positibong nga butang. And then, pangalawa, ang sense of hearing. Papasalamat tayo si Badulpo makarinig na. Makabati na si Badulpo. Sa una hindi sa kabati, mga kauturan. Kag siyempre, alang-alang mga singgitan mo pero si Badulpo, abi pa lang, na ano man nga tao nga, way batasan, singgitan niyang tigulang. Purang matuon di sa kabati. Puro karon makabati na siya mga kauturan sa mga pagwali. You see on how the Lord perform miracle in a life of a person. So, ano na lang kung wala ta sense of hearing, hindi ta kabati tanan. Magsige lang tagsinya sanay. Mo ingog ta. Parting paita. Sino nakabati sa inyo sa istorya nga ang bulag kag ang bungol nagsiting sa lublaks? Nakabati ka mo sa istorya? Pastor pang bulag. Ang himuon para ang bungol makaduhol sa mga minasa kag halublak, iya lang ang balon nga dra katindog iya bantaon habuyo niya. Oh. So muna, no? Kabudlay kung wala sang sense of hearing, kag sense of seeing. Ano pa? Sense of tasting. Unsaon na malang, no? Bisag unsaon tag ingon, sus pagkalami sa kalderitas. Kada pabakulod na mo ni Mrs. kag ni Janjan, dito gini mag-agi dito sa restaurant. Kandingan. Kay kanami sa kalderitas. Ano na lang no magsilya, perti kanami sa kalderitas, pero ang imo panagam sa perting parata. Wag klaro. Hindi mo ma-appreciate, no? Pero salamat ta makaturan nga may sense of tasting ta. Makatilaw ta ba nga unsay maayo nga pagkaon, di ba? And then ano pagid? Sense of seeing, sense of hearing, and sense of tasting, and sense of smelling. Unsa lang no ang tao di makapanimaho? Siguro may napatay nga sapat nga pertinang bahawa, okay ra niya. Tuog lang sa diha. Nga naman, di sa kapanimaho. No? So ang tao, akong suliton, sa natural, may sense, may 5 senses, nga ini nga mga 5 senses, importante ni, nga mag-work out sa kabuhi isang tao. Pero ay kamo kabalo, nga sa Diyos, hindi lang may 4 hindi lang kay, sa Diyos kaliya, ako na pauli. Sa Diyos, hindi lang 5 ang senses. Sa Diyos, makatunan sa God's perspective, 6 ang senses. Kagang ika-6 nga sense sa tao, makatunan, pamati ka mo, amo ang pagtuo.
The sixth sense of human perspective is faith. That is why ang tao, makauturan, pamati kamusmayo, pag may insakto siya nga pagtuo sa Diyos, pagkilala sa Diyos, bisan ano pa ang iya makita, bisan ano pa ang iya mabatian, bisan ano pa ang iya mabatsagan, mga kauturan, bali wala lang gyapon sa iya, makapadayon sa pag-alagad sa Ginoo, makapadayon sa pagdayaw sa Diyos, makapadayon sa testimonyo nga aman, because he has a sense of faith. Importante na. Kaysa nasiling ko na, ining aton 5 senses, mga importante ni nga mga galamiton, pero kung hindi ka kabalo gamit, kag wala ka kaalam sa Diyos, sa iyang mga pulong, labi na gid, kung wala ka pagto, disgrasya kagid pirmi. Alright, sama sunda. Siling ko gay na, sa kalibutan, 4 lang ang direksyon. Sa Diyos naman, nga perspektive, pamati, 5 ang direksyon. Kag ang ikalima, pamati ka mo, ang ikalima, hindi ang sa imo atubangan, hindi ang imo likod, hindi ang imo tuo, hindi ang imo wala, kundi ang ikalima nga direksyon, paibabaw. Hallelujah! May buot ko karon silingon, kung nga agindala ko ni, nga sa tao may 5 ka direksyon, kag may 6 ka senses. Kaya amo inang kakon iwali sa siningaga nga nagasiling looking beyond impossibilities. Sa kabuhi naton, masugot ka kang hindi, bisan ano ka kamanggaranon, bisan ano ka kaalam, bisan ano ka kapoderoso, bisan ano ka makuturan ka mga kakilala sang tao, kawilnon sa tao, bisan ano man ang estado sa imo kabuhi, tanda igini, tanan kita nagaatubang pirmi sa mga pagtilaw sa kinabuhi. Hindi ko pagsilinga kay pastor ka, way ka na pagtilaw. Hindi ko pagsilinga kay gasakay ka sa auto, way na pagtilaw. Hindi ko pagsilinga kay dakong balay mo, way ka na pagtilaw. Hambalanta ka, bisan sino nga tao diri sa kalibutan, hambalanta ka mo ang pagtilaw, ang testing, kapaitan, kasakitan, yari sa sining kalibutan. Ano ang ginambal sang Ginoo? Sa iya mga pulong, ang Ginoo ginagambal, in this world, He's talking about this world where we are living in right now. He's talking about this material world, this earthly world. Siling sa Ginoo, in this world, ye have much. Why siya magsiling? Ye have little. Wala. Kundi nagsinsa, ye have much tribulations. Kaya hindi ko mo kung anong tribulation. Kung may problema ka, hindi pa ganina tribulation eh. Why pa na sa kumilingking sa tribulation? Gigutom ka kaway kabugas, why pa na sa kumilingking sa tribulation? Gibulagan ka si monobyo, sakita ng imo tigipuson, si kagibi, why pa na sa kumilingking sa tribulation? Anong hambal sa Ginoo? Sa sininga kalibutan, yari diri ang madamo nga mga kasakitan. Apang sila sa Ginoo, but be of good cheer. Magmalipayon ka mo, because I have overcome the world. That is why, ginapaintindi sang Diyos, pinaagi sini nga statement niya, nga bisan may madamo kita makasakitan, pero kung ibase ta ang God's perspective, nga may 5 ka direksyon, kag 6 ka senses, maging madinilagon ka. Ari na, isaysay ko na. Ang ginbasa tagay na, istorya sang Israel, kung paano sila ginpagwa sang Ginoo sa Ehipto. Nakabalo kita tanan, hindi ako mag-elaborate. Ang Ehipto, ginatipos ang kalibutan. Kag ang Ehipto, hindi lugar nga ginsaad sang Diyos para sa ila. Magtanong lang kayo, ngayon, karon sa isa, magtanong lang kayo kay Rani. Brad, pakinggan mong mensahe ko, baka iba yung masabi mo sa kanila. Instead na malangit sila, maimpirnuhin noon sila, Brad. Klaro ni mo. Okay, padayon ko. Nakabaluta, makauturan nga ang Egypt, hindi lugar para sa katawan ng Israel. Although ang Egypt, kung itandi mo sa kalibutan, maayo kaayo. Grabe ka-attractive. Ang atraksyon sa impluensya sa Egypt, perti. Makauturan sa ila teknolohiya, sa ila industriya, sa ila ekonomiya. Grabe. Siling mo daw wala nakamatayo ng tao. Pero hambalanta ka mo,
ang Egypt is not a place for the people of God. Once tawgon ka sa Ginoo, once palagaron ka sa Ginoo, tanda ini, may lugar gid ang Dios nga ginaaman para sa imo. Hallelujah. Karon kay Egypt hindi man lugar para sa Ginoo, para sa katawang Israel. So ginpagwa sila. Karon sa pagwa nila mga kauturan, ari sila subong sa Red Sea. Ang Red Sea kun imo lantawon sa geographical location sa mapa ba, gamay lang na siya nga suba. Pero madalom, kag puno sa mga kantil, kag mga bato. Kag kung imo istudyuhan, wala sang power, bisan gamay lang sa nga suba, wala sang human power nga pwede makahimo sang mga moderno nga teknolohiya, mga instrumento nga pwede ang dagat pihakon. Wala. So far, halin sang una, gintilawan sa mga scientists, until now, ang tanan nga mga scientists failure. Wala sila nakahimo nga makapihak sa dagat. Yari karon, nagwa na ang mga katawon ng Israel and Egypto, kadtuon sila sa Ginoo, sa Kanaan, kaya ang Kanaan amo ng promised land, duta, nga ginsaad sang Diyos para sa ila. Pero ang problema, matabok sila sa Red Sea. Nalipay sila, nga nakagwa sila sa Egypt, pero na problema sila, sangara na sila sa Red Sea. Nga aman, nga na problema sila. Amo na ni ang sitwasyon. Halimbawa, Red Sea ni, no? Sa ilalikod, ara si Pharaoh, kagaya mga generals, nga nagalagas sa ila, hindi agad pabalunan sila sa pagkaon, kundi pamatyon. Ang orden ni Pharaoh, pamatyon sila tanan. Kaya hindi magsugot si Pharaoh, nga makatawan sang Diyos magasimba. Kaya balo ka mo, pamati ka mo maayo ha, pamati, why ko nagapang-insulto, why ko nagapang-hukom, why ko nagapilas ang balatsagon, kamaturan ng ihambal ko para maintindihan ninyo. Ang bisan sino man gagapugong sa inyo nga hindi magsimba, hindi iya sa Diyos. Ano man nga butang nga nagapugong sa imo, nga hindi ka makasimba, hindi ka pagpasimbahon, hindi iya sa Diyos. Kaya nga sa Diyos, ang iya ginatawag prinsipyo sa mga pulong, gusto sang Diyos, nga iya makatauhan, may lugar gid nga simbahan. Busa kamo nga ari diri nga mga bisita, wala kamo nagsala, nga nagdesisyon kamo nga magsimba sa Diyos. Hindi ni pang reliyon, hindi ni, wala ko sing makuha dira, kung pang reliyon, wala. Why ko makuha, ano makuha ko dira. Pero kung hambal ko ni, because I am mandated by God, as His servant, that I have to tell the truth. I have to speak the truth. I have to preach the gospel, because the only hope for this dying world is the Word of God, the gospel of our Lord Jesus Christ. Palakpakan nato ng Ginoo. So natabo, mga kauturan, pagkakita sa mga taga-Israel nga ginalaga sila, kay pamatyon sila, nahadlok sila. Grabe ang ilang hadlok. Karon, dito sila to, hindi po sila dito kasaka. Kay may mga kantil na perti kalaba, perti kataas. So kung magsaka sila, pamatyon sila gyapon sila kontra. Dili naman sa wala, way labot nga ginalaga sila sa mga soldiers ni Pharaoh, may mga Amorites kag Philistines nga gahulat sa ilaman, nga kung magliso sila pawala, pamatyon po sila. Kita mo no, pamati ka mas mayo. Basta ang tao magdesisyon na ganisimba, damo gi sirkumstansya. Damo gid mabutong. Damo gid mangupang bala. Pero salamat ang hindi magpabutong. Salamat hindi magpaupang. Bahala magkinaon sa simba kita. Praise God. Amen. So amo ni natabo. Amo ni natabo mga kauturan. Pagkakita ni Moses sa katawan sa Israel, mga kauturan, sa ilalikod, sa ila atubang Red Sea, sa ila wala, may kaaway gyapon, sila to pilas, why na sila padulungan? Why na sila palagyuhan? Kaginatawag ina sa in English, pamati ka mo, dead end situation. You know, church, pamati ka mo si May. Ginatugod sang Diyos kung kaisa. Come on, Mark. Ginatugod sang Diyos kung kaisa. Nga ibutang ka sa miserable gid nga sitwasyon. Sa pinakapait gid nga sitwasyon nga makasiling ka, Lord. Ano na lang niya akong kinabuhi? Way na kudlaganan, Ginoo. Way na kukatuan. Ginatugot na sa Ginoo. Pero wala ka lang kakabalo kung ma-overcome mo na.
terribly ang blessing. Awas-awas nga blessing ang ihatag sa Diyos. Because gusto ko makaintindi kita tanan, nga tanan ka mong ari sini nga ministry, before ka panalanginan sa Ginoo, before ka makaangkon sang panalangin, pagyon ka na sa Ginoo sa damo nga training, pagyon ka na sa Ginoo sa damo nga testing, pabatsagon ka na sa Ginoo sa mga kabudlayan. Hallelujah. Pero kung matuntod ang imong pagkilala sa Dios, matuntod ang imong pagtuo sa Dios, matuntod ang imong handom sa Dios, bisan ano pa nga mga pagtilaw, bisan ano pa nga makapaitan, bisan ano pa nga makatalagman, you are determined to look beyond impossibilities. Woo! Come on, let's clap our hands, church. So pagtanaw ni Moses, kag sa makatawan ng Israel, nagsiling sila, why natapalagiwan? Nga kay ilan na lang tao, 4 lang ka-direksyon. Di ba itong ginambal ko gina? 4 lang ka-direksyon. East, west, north, south. Amo na ang perspective sa tao, 4 lang. Pero sa Diyos, hindi 4. 5. Ano to ganin siling ko gayna? Ang ikalima, sa ibabaw. Ang isa ka direksyon nga ikalima is to look up. Nga gusto ko i-drive ini kay sa aton kabuhi bisan Kristohano na ta, damo ta testing kapag tilaw sa kinabuhi. Damo damagyan nga makasakitan sa kinabuhi. So kung makaagigin man ta sini, kag makabati kamo sini nga mensahe, makasiling kamo, Lord salamat, giunahan na kami ni pastor, nga hindi kami gali magka-discourage, hindi gali kami magkaluya, padayon gigali kami, kay amo gid gali ini ang paagi, kung mga lagad kami sa imo, damo ang mga pagtesting, mga pagtilaw, mga hindrances nga matabo sa mong kinabuhi. Pero ang kanami, pamati, kay ang Diyos kung magbutang siya sa mapait nga sitwasyon, para testingan ka, ang Diyos man ang maghatag paagi para maka-overcome ka. Woo! Glory be to God. Abi ni mo nga, tungod hindi kung kaisa may-maya ang Diyos, kung wala si may malagro, matabo si mong kinabuhi. Nga daw kaisi-isi lang. How could you see that God is so good? How could you see that God is a God of miracle? How could you testify that God is very merciful? Kung isi-isi lang imo kinabuhi. Pero tanawa bala, grabe ang imo natilawan sa kinabuhi. Grabe ang mga pagtesti, mga pagtilaw. Kag maka-overcome ka, hindi bala makasiling ka nga, God is really good. Hindi ba? So natabo, mga kauturan, siling sa Ginoo kay Moses. Nya Moses, nga nagaibi ka, siling nga kataon sa Israel, hindi maghadlok. Siling niya, ano nang sa imo kamot? Siling ni Moses, Lord, ito akong sungkod. Akong sungkodin. Alright. Ipamangkot sa Ginoo. Yamalan sa Ginoo si Moses. Moses, hindi ka mahadlok. Puro sa totoo lang, ang sitwasyon na ni Moses, puro tinakaladlukan. Naman, lapit na ng Israel. Pamatyon sila, patyon sila sa Israel. Sang Ehiptohanon ang Israel, patyon sila ni Pharaoh, makaturan. So makaladlok, why na sila palagyuhan? Siling dahil sa Ginoo niya, Moses, what is in your hand? Sabi ni Moses, Lord, sungkod din akong Ginoo. Amo ning akong madula akong sungkod. Pangitaagi na dayon, kag hindi ka mo maglahog sa akong, kami sungkod biya ako. Siling sang Ginoo, alright? Stretch forth that rod into the sea. Siling sang Ginoo, Moses, ang imo sungkod, imo itudlo, ituyad sa dagat. Kung si Moses, abi halimbawa, way pagtuo sa Ginoo. Kung si Moses, wala nag-exercise sang iya 6 senses. Kung si Moses, wala nag-exercise sang iya ginatawag 5 direction. Masiling si Moses, Ginoo, ayaw intaon ko binuangi Ginoo. Niya narabay mi sa piking sitwasyon. Unya mga matay mi, imo pang ingnon nga akong sungkod, itudlo dito sa dagat. Unsa man sa sungkod? Unsa may gahom sa sungkod? Og dili ni ron, wala ni resulta ron. Ihaw ni ko sa Israel. Ihaw ko sa kumakauban. Kaya nga no, ang sungkod is just a simple thing. Di ba? Rod is just a simple thing. But don't you know, church, listen to me. Don't you know, listen to me. Sometimes, God is using something which is out of nothing to become something.
Way kakabalo nga ang Diyos nagagamit sa mga simple lang nga mga butang, simple lang nga mga tao para makita mo ang gahom sang Diyos, para makita mo kag ma-experiencean mo kung paano ang Diyos maghimo milagro sa imong kinabuhi. Hallelujah. Praise God. Amen. May isa kami kababae kagahapon nga nagyan sa dalan. Uy, pagkakita namon ni Jan, mga kauturan, akong ga-drive. Uy, nagpatakal ang siya lakat, aras tungad dalan. Nagdulog kami, mga kauturan. Purti pang baho Nakapanimaho kamo sa anay nga napuno stay. Baho yun. Sa anay nga napuno stay. Purti hugawang tiguang. Matipid sa baho. Nagdulog ko makauturan kag nagsiling kay Jan. Jan, tawag ang tigulang. Nadumduman ko dayan sa una. Siyang dito kami sa Bakulod nga may lupog mga kauturan. Praise God. Nangangyobra pa ngayo kayo lang kag paparking sa salakyan. Siguro nakakita ka mo sa video. Gin-interview namon mga kauturan. Gin-interview ko siya. Kag nagkapilar ko, salamat sa Ginoo. Praise God, ang Diyos mayo. Nag-interview ko siya siningadlaw. Pagkaaga, gitagaan sa layon sa government office, provincial government office, sang bag-o mga kauturan nga wheelchair. Kay kinanglanon niya ang wheelchair. Kita mo na kamay ang Diyos, palakpakan ta siya. Sometimes, ang Diyos nagagamit sa mga sitwasyon, kangay sina, para ikaw nga ara sa kalisdanan, may tao nga gamito ng Diyos para makabatyag ka nga may Diyos nga nagmahal sa imo kinabuhi. Siling ko kay Jan, tawagan na nga babae. Siling Jan pa, perting baho pa. Singkulik lang, tawagan. Gitagaan namon sa kwarta. Kag siling ko kay Jan, pasakya siya. Siling ni Jan, paperti na bang pasakya siya. Samtang nag-drive kami, nakita nila ni Pastor, kilala ni Sister Berna, kilala nila ni Brother Monport. Pagpanaog nahon makauturan sa Ricky, insaktong niya pangambal, kagkilala siya. Naging hero hinon dito si Jan makauturan kay nga man. Si Jan man nga ilan nakita nagamit. Pero kung sugon Jan, himaya tanan sa Ginoo. Pagkatapos nga nagadlagan ng salakyan makauturan, may nagpahibalo na yun. Siling ni Jan pa, kita mo ng Ginoo, no? We feel the strong presence of God. Aring ako nanak makauturan nagambal ko. That's why, son, tandaan nyo ni, ang kabuhi sing amay, kung na naman ang nakatabo, naging example para sa inyo. Mga katuran, pag abi nyo ko na itong tawag, ang tawag amoy ni, nga, salamat sa Ginoo, may kurente na ta, diri, sa luti. Amo punto nga oras, ang amon pagpasakay sa tigulang. You know, kung may butang kang himuon para sa Diyos, pamatik mo si Mayo, hindi na pwede kalimtan sa Ginoo. Maabot ang panahon, anuman kadako, kagamay, sang imo mahimo sa imo sikataw. Ang Diyos kabalo magbalos, ang Diyos kabalo magpanalangin. Praise God, hallelujah. Praise the Lord, amen. So, balik ako sa kung punto makautunan. Siya nakita ni Moses ang dagat, kag niyan ginsugo sa Ginoo. Salamat na lang, pamati ka mo si Mayo. Ang tanan nga Israel, sa tungtion, grabe ang ila kakulba, grabe ang ila basol kay Moses, grabe ang ila makautan bagulbol kay Moses. Pero salamat, nga bisan anuman nga sitwasyon sa kabuhi ninyo, pamati ka mo mga membro, may pastor ka mo. Hallelujah. Ano na lang sa tungation, kung wala si Moses, ano na lang sa tungation, nag-abot ang miserable nga kinabuhi sa Israel, nga pamatsyon sila ni Faraon. Ano na lang kung wala si Moses. Pangambalanta ka, bisan anuman nga magmuntang, nga matabo sa imong kinabuhi. Tandai ni, ang Diyos may tawagin nga magbulig sa imo. Ang Diyos may tawagin nga gamiton para sa iyo. Come on! Hallelujah, hallelujah. Dili na ako magatapos. Gintuman ni Moses,
ang sugo sa Ginoo nga ituyhad ang sunggod. Ari na, pamati ka mo si Mayo. The moment nga hindi ka magtulok sang mga sirkumstansya, the moment nga hindi ka mag-entertain sa mga negatibong nga butang, kundi ang imong pagtulok magalapos, luyusin na nga mga butang, garantihan ta ka, miracle will happen. Miracle will happen. Something is going to happen in your life. You can experience, hallelujah, the supernatural act of God in your life. You can experience, hallelujah, the strong presence of God working inside your heart. Makasiling ka, oh, salamat Ginoo. Salamat ka ginsulbar ba kong problema. Salamat ka ginaayo mo ko sa kong balatian. Salamat Ginoo, ngay mo kikipanalangin. Salamat Lord. Magatindog kita. Looking beyond impossibilities. Why? Because our God, whom we are serving, is a way maker God. He is a way maker God. Amen. He can always make a way in spite of the fact that we are facing hard situations in life, in spite of the fact that we have been went through pain and sorrows, mga kapatid. Remember, God always make a way. He's our way maker. Pwede ba lang mo masimbang Ginoo? Pwede ba lang magkasiling ka siningaga? Yes Lord, salamat sa mensahe ni Pastor. Salamat Lord sa mensahe ni Pastor nga nag-remind sa akon nga bisan ano gali nga mga sitwasyon sa akon kabuhi. Bisan ano gali nga mga pagtilaw nga nagabot sa akon kabuhi. Bisan ano gali nga mga kabaitan nga nagabot sa akon kabuhi. Dapat kami magtulog. Hallelujah. Luyos na mga butang. Kagangamon tulukon ang imong mga promesa. We should not always look on circumstances, church, but we should always look on God's promises. Waymaker. Hallelujah. Bless our hearts, Lord, tonight. Come on, church. I want you to worship God. I want you to open your heart and worship the Lord. Just come to Him and ask for His presence right now. Worship you. I worship you. Hallelujah. You are here. Working in this place. I worship you. I worship you. Beyond the impossibilities. Hallelujah. Sa ating mga kinabuhi, mga kaukulan na may panahon na magasiling kita. Lord, hindi ko kaya ang akong kahimtangan na. Hindi ko kaya ang akong sitwasyon. Akong sultihan ko ikaw. Hindi ikaw kasalain saan. Hallelujah. He is the God beyond the impossibilities. He is the God working out of nothing. He can do something for us. Turning lives around. Worship you. Raise your voice to worship God. Worship you.
Diyos ang imong mga suliranan. Itungyan sa Diyos ang imong mga kabugatan. Just say it to the Lord right now. Here is the burden. Dahil kanunay ginapasan Ginoo. Ari ang problema. Ari ang kabalaka. Ari ang balatian. I have nothing to do with this. And I can do. I know that you are the God. That you have the supernatural power. That can do something. You never stop. You never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop, you never stop working, you never stop, you never stop working. Even when I don't see that you're working, even when I don't feel that you're working, you never stop, you never stop working. May panahon mga igsoon, maghahambal ka sa imong kaugalingon. Tingaling ipasagdaan ko sa Diyos, tingaling ipabayaan ko sa Ginoo. Amat sultihan ko ikaw, ang Diyos nagahimo sa iyang kaugalingong pamagi. Wala lang limo na himaluan. God can do something more than what we have been expected. Never stop, never stop working. Never stop, never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Hallelujah. Even when I don't see it, you're working. Come on. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. God never stop working, Never amen. stop, You never stop working. You even never when I stop. don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop, You never stop working. you never stop, you never stop working. You never stop. Hallelujah. That you're working, even when I don't feel that you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Praise God.